So for this video is pupunta po pala tayo sa Monasterio de Tarlac at mamamasyal po tayo doon dahil isa daw ito sa pinakamagandang spot na binibisita ng karamihan. So tingnan natin yung lugar kung gaano ito kaganda. So tara, kita-kits tayo doon. Let's go! So ayun mga kaprobinsya, nandito na nga kami sa Monasterio de Tarlac at hindi yun yung biro yung biyahe namin dito dahil inabot kami ng 3 oras dahil hindi namin kabisado yung lugar. Oras sa aming biyahe at yun na nga, tulad ng sabi ko, medyo matarik po yung lugar at baliko-liko kaya medyo mahirap po yung magbiyahe, lalo na po yung dalang sasakyan natin ay nakatricycle lamang tayo. And praise God at hindi naman tayo pinabayaan at nilayo tayo sa anumang kapahamakan. So napapasalamat tayo sa ating Panginoon. Matatagpuan po pala ito sa lalawigan ng Tarlac, bayan po ng San Jose. At ito po yung isang lugar na pinagmamalaki po dito po sa lalawigan ng Tarlac. And gaya nga po ng sabi ko, tinanghali na po tayo ng dating, so kailangan po nating mag-lunch. At ayun na nga po, at patuloy po kaming naglalakad sa mga oras na yan at kami po ay naghahanap ng makakainan. At nagugutom na din po yung aming mga chikiting at syempre kami din po ay gutom na din dahil pagod po sa biyahe. At bagong lahat, ito nga po pala yung 10 Commandments. Ayan, so picture muna ako dyan kasi nagandaan ako dyan. And ayun na nga po sa wakas at nakahanap na din po kami ng makakainan. At ayan po habang kami po ay nag-aantay ng pagkain ay kami naman po ay nagkukulit-kulitan muna ng aming pamilya. At alam pong nagugutom na ang mga chikiting kaya at inaaliw-aliw ko muna sila. At ayun na nga po at kakain na kami. Siyempre huwag natin kalimutan magpasalamat, maliit man yan o malaki, yan po ay pagpapala. Tara, kain tayo mga kaprobinsya. So mula nga po dito sa ating kinalalagyan ay kitang-kita po natin tong view at tunay nga po na nakakapag-relaxing dahil napakaganda ng tanawin, napaka-nature po ng tanawin, napakaganda talagang pagmasdan. Na parang mawawala lahat ng problema mo at parang ayaw mo na ding umuwi. Napaka-perfect po ng lugar at siyempre napakalinis po at pati na din ang simoy ng hangin ay sadyang napakabango. Very refreshing at talagang makakahinga ka ng maayos. So pagkatapos pala namin dito ay ayun at naglibot-libot na lang kami at in-enjoy namin yung napakagandang tanawin at napakasarap na libutin. At dahil nga sa sinusumpong na naman si Ivy at ayun na at nagsimula na kaming maglakad at nilibot na namin yung lugar para mas lalo pa naming ma-enjoy yung pagpunta namin dito. At dahil monasteryo nga po dito ay pwede ka pong magsimba, manalangin, humingi ng tawad at syempre magpasalamat na din sa ating Panginoon na tayo ay masaya at natatamasa natin ang mga bagay na ito. Yung araw-araw na ating pakikipagsapalaran at naramdaman natin na hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon sa itaas.
At sa mga oras na nga po na yan, kami po ay pabalik na, papunta na po sa aming sasakyan. Pero bago ang lahat, syempre, dadaan po muna kami sa landmark o sa pinaka-highlights na may nakasulat na monasteryo. Syempre, sa statue na din po ni Papa Jesus. At ayun nga po, bago po kami umuwi ay dadaan muna kami syempre sa pinaka landmark sa may statue ni Papa Jesus. So ayun na, at pababa na po kami doon upang mamasdan at personal na malapitan yun nga statue na napapanood ko lamang sa mga vlog ng ating mga kapwa vlogger. At sadyang napakalaki nga po ng statue. At napakaganda po ng lugar dito at kitang-kita din po natin dito yung view na talaga namang babalik-balikan mo. Na tulad nga ng sabi ko, napakasarap dito magmuni-muni, nakakatanggal siya ng stress, malayo sa polusyon, malayo sa ingay, malayo sa mga marites, at charot. Ayun nga, pagkatapos namin sa statue ay tuloy na kaming bumaba at babalik na kami sa aming Pajero, ay tricycle pala. At yun nga, syempre bago umuwi ay huwag kakalimutan, syempre bibili tayo ng souvenir. Souvenir na palatandaan na tayo ay nanggaling dito. Syempre may mga susunod pa naman pagkakataon na tayo makakabalik pa dito sa loobin ng ating Panginoon. At ako naman po ay bumili lang po ng rosaryo para ilalagay po namin sa aming tricycle. At uwi na po kami sa mga oras na yan at halos 2 oras din po yung aming paglilibot at pagtambay sa lugar. Dahil sobra po kaming nawili dahil napaka-refreshing po ng lugar. At mag-aalas 3 na po dyan at kailangan na po namin uwi dahil magagabi na po kami sa daan. At malayo pa po yung aming lalakbayin. At syempre kasama po namin ang Panginoon sa aming pag-uwi, sa aming paglalakbay upang kami makauwi ng maayos sa aming tahanan nang walang pangamba dahil alam kong hindi kami papabayaan ng ating Panginoon sa itaas. Magtiwala lang po tayo at magdasal po tayo palagi. Huwag natin pong kalilimutan na tumawag po sa taas upang ang pagpapala ay patuloy pong na dumadaloy sa ating buhay. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon na nasa itaas.